No, so kagagawa ko lang nito. Ito yung gagawin nating solar off-grid setup na small lang, no? Pang basic appliances lang to. So meron tayong inverter na 1000 watts, then SCC na 30 ampere, relay na 12 volts 100A o ampere, then LVD, then breaker na 32 DC ampere, no? So legit yan. Then yung outlet natin na with grounding. So tetestingin nga din ngayon to dun sa setup ko. Then tingnan natin kung nag-harvest na maganda. Then kung fully function na yung inverter natin, then yung relay at saka yung LVD. So samahan nyo ako, testingin natin to. Electrical na. So ito na yung small off-grid ko, yan. So in-install ko na. So ito yung mismong battery natin, positive negative, din yung solar panel ko na 160 watts. Positive negative din. So ito yung mga panel ko, no, yan, dalawa. So ang kinabit ko lang dito is isa, dahil meron nga akong isisning dito. Nandito yung isa, then nandito rin yung isa. So ito yung isang 160 watts ko para matesting lang natin, no. So yan, no, nagcha-charging siya. Okay. So napakasimple lang yan. Nagcha-charging na siya. Yung solar panel, yung icon, din yung araw na nagbi-blink, ibig sabihin ay nag-harvest yan galing sa araw. So kina-charge niya yung mismong battery. Okay. So napakasimple lang ang setup natin. So meron tayong breaker na 32 ampere, dalawa, isa sa solar panel nga, isa sa battery. Okay. Then meron tayong LVD na low voltage disconnect na kokontrolin yung relay. Then yung relay nakakontak sa isang linya ng inverter natin para mapatay yung inverter once na mag-lowbat yung battery. Doon sa setting mo ay mamamatay na yung battery para hindi ma-full charge o ma-full discharge. Maiwasan masira yung battery, no. Yun yung purpose ng LVD natin tsaka yung relay. So ito turn off na yung si inverter habang ginagamit mo, nag-discharge o na lowbat maigi, mamamatay na lang kusa, no. So ito yung outlet naman natin na may grounding, no. So dito mo isasaksak yung mga appliances mo, TV, charging, no. Pwede ka rin mag-extension kung sakali, no. So ang setup natin ay hanggang 70 watts na load, no. 70 watts na load, ibig sabihin kung meron kang clip pa na 20 watts, no, pwede ka pa magdagdag ng dalawa na 20 watts uli, no, hanggang 70 watts ang setup natin na to. So yun, no, hindi ko na pinakita pagkabit dahil alam niyo naman yan, alam ko na yan na kayang-kaya nyo ikabit sa breaker yung mga terminal, no. So tatandaan nyo lang yung positive negative is red, negative is black, no. Then sa battery ganun din. So naka-setup na yan, positive is red, negative is black. So ganun din yan. So na-turn off yan. So try natin i-off na. Pag mag-off tayo ng ganito, unahin nyo muna yung solar panel. Ayan. Okay. Then ang battery. Okay. Then i-reset natin ulit. Power natin yung battery. Okay. Then wala pa yung icon ng panel natin dahil naka-off pa yung breaker natin sa panel. So power natin. Ayan. So yun, no. Then pupuksan mo natin inverter para sa load, no. So ito yung power ng inverter natin. So once na ano lang yan, pag bagong bukas, isang ikot lang ng blower natin yan kasi ibig sabihin yan ay malamig pa siya, no. So once na magkaroon ng load, mag-init, so aandar ko sa yung mismong blower natin yan. So lagyan natin ng load, no. Kunin natin muna dito. So yung load ko niyan, ito yan, no, ceiling fan. Ceiling fan na 30 watts kasama yung ilaw. Ayan. Putok-putok pa, no. Ayan. Ito yung ceiling fan natin. Then buksan natin itong remote nya. Tayo natin ilaw, din buksan natin yung swing nya. Ayan. So itong ceiling fan natin yan, ilagay ko rin sa description link kung gusto nyo. So 20 watts lang yan ceiling fan. Din kapag binagyan mo ng ilaw ay plus 12 watts of power, no, kaya 32 watts almost, no. Okay. So dito na nakasaksak yan, yung load natin, no. Ayan. So ang harvesting yan, nag-harvest yan ng yan natin, no.
Ito yung kilometer ko, no? Lagay ko rin sa description link to kung gusto nyo. Ayan, abot test yan. AC/DC yan. So naka DC tayo ngayon. Ayan. So to. Ayan. So nasusukat ko is 3 ampere. 3 ampere siya while nag-use tayo ng load, no? So gagamit na tayo ng load, meron pa siyang na-harvest na 3 ampere. So yung 3 ampere, para malaman mo kung anong watts yan, 3 ampere times 12 is 36. So 36 watts ang na-harvest mo, then may nagagamit ka pang load, no? So yun mga ka-electrical, yan ang small off-grid solar setup natin. So sinimplify na natin to para sa mga kababayan natin na walang kuryente o sa lugar na hindi naabot ba ng mga poste. So goods na goods to sa inyo. Then pwede rin sa bangka, no? So meron kang sariling kuryente sa bangka, sa bundok, no? So yun. So ang kailangan mo na lang dito ay solar panel at saka battery. So almost kung full setup mo siya, itong panel natin ay worth 5k, then yung battery is 5k din, then solar panel kung i-maximize mo, no, baka gumastos ka rin ng 23, no, maximize. Pero pwede, itong setup natin sa inyo pwedeng maliit, pwedeng umpisa maliit lang muna. So makakapag-setup ka na nito ng worth 10k, fully function na rin yan. May solar panel, may battery ka na. Dahil nga pwede to sa maliitang setup, pwede rin sa maximize na setup to, no, yung full setup. Pero hanggang basic appliances lang talaga siya, mga ka-electrical. So sana maliwanag sa inyo, no? So meron akong tutorial paano assemble din to, disassemble, meron din. So kung gusto niyo yung mga ganitong content, subscribe lang kayo sa channel ko, din click nyo ang notification bell para sa updated kayo sa mga video pang darating, no? So yun, ito na, 220 volts to. So thank you, God bless.